Isipin mo sandali yung pinakamatinding sakit na naramdaman mo buong buhay mo. Yung tipong sagad sa buto na hindi mo na kayang ipaliwanag sa sobrang sakit. Sa wikang Ingles, may isang tiyak na salita para dyan, excruciating. Pero alam mo ba na ang salitang iyan ay may napakadilim na literal na pinagmulan? Galing ito sa Latin na excruciatus, na ang ibig sabihin ay mula sa krus. Oo, at yun yung madalas nating nakakaligtaan ngayon, di ba? Sanay na tayong makita ng krus, nakasabit sa mga kwintas natin, nakapinta sa mga dingding o nasa tuktok ng mga simbahan. Naging parang sobrang sterile o napakalinis na ng tingin natin dito bilang simbolo ng kapayapaan. Nawala na yung talagang bigat niya. Yung tradisyong yan. Gamit ang mga makasaysayang teksto, mga tala mula sa Biblia, at yung mismong medical na siyensya, aalamin natin ang totoong kasaysayan ng pagpapako sa krus. Napakahalagang balikan natin yung mga orihinal na tala mula sa Imperyong Romano. Kasi kung hindi natin maiintindihan kung gaano talaga kalupit at gaano kapisikal yung parusang ito, parang hindi natin lubos na mauunawaan kung bakit ito napagpasyahang pagdaanan ni Jesus. Kailangan nating harapin ang realidad na ang krus, hindi siya palamuti eh. Ito ay isang napaka-episyenteng makina ng kamatayan. Okay, himayin natin ito. Bago tayo umabot doon sa mismong araw na ipinako si Jesus, kailangan muna nating intindihin kung paano mag-isip ang mga Romano noong panahong iyon. Kasi sa notes natin, may sipi dito mula sa sikat na Jewish historian na si Josephus. Oo, yung tinawag niya itong the most wretched of deaths o pinakamasaklap na kamatayan. Tama, kasi hindi lang nila gusto na mamatay yung kriminal. Gusto nilang durugin yung kaluluwa mo bago ka pa malagutan ng hininga, di ba? Exactly. Ang crucifixion, idisenyo siya bilang isang proseso. At ang pangunahing layunin nito ay matinding psychological warfare. Hindi siya basta parusang bitay. Isa siyang public billboard na nagbabala sa lahat na huwag na huwag ninyong kakalabanan ng imperyo. At ang prosesong ito nagsisimula doon sa malupit na paghagupit o scourging. At hindi ito ordinaryong latigo lang na nakikita natin sa mga pelikula. Hindi talaga. Ang ginagamit ng mga Romano ay yung tinatawag na flagrum. Isa itong maikling latigo na may nakabuhol na mga piraso ng tingga, bakal at matutulis na buto ng hayop doon sa dulo ng mga balat na lupid. Kapag inihampas yan sa likod, hindi lang pasa ang iniiwan. Bumabakat yun sa balat tapos hinihilan niya yung mismong laman. Grabe! So, bawat hatak ng sundalo, pinupunit nito yung kalamnan mo? Oo, hanggang sa lumabas na yung mga litid at minsan pati yung mga buto sa gulugot nakikita na. Sa totoo lang marami ang namamatay sa mismong paghagupit pa lang bago pa man sila umabot sa krus. Kaya pala, sobrang hina na nung biktima pagkatapos. At dito, may napansin akong detalye sa mga source natin na medyo sumasalungat sa lagi nating nakikita. Sa mga paintings, laging pinapakita na buong krus yung binubuhat ni Jesus. Pero kung susukatin mo ang isang solid na krus na kahoy, aabot iyon sa mahigit 300 pounds. Imposibleng mabuhat iyon ng taong nauubusan na ng dugo. Napaka-imposible talaga. Ang makasaysayang realidad dyan, yung nakabaon na sa lupa doon sa lugar ng pagpapakuan ay yung patayong kahoy na tinatawag na spips. Ang ipinapasan lang sa biktima ay yung pahalang na kahoy, yung crossbeam o patibulum. Pero wag mong isiping magaan iyon ha. Nasa 75 hanggang 125 pounds pa rin iyon. Ibinibigis yung mga braso mo dyan habang pinapalakad ka. Isipin mo yun, para ma-imagine mo ng mas mabuti, parang nagbubuhat ka ng isang sako ng bigas sa mga balikat mo. Pero hindi ito makinis na sako. Isa itong magaspang na troso na direktang kumakaskas doon sa likod mong sugatan at nagdudurugo. At bawat hakbang mo ramdam mo yung pagkakayod nung kahoy. Oo nga eh. Tapos, hindi ka lang naglalakad sa tahimik na kalsada. Naglalakad ka habang nanonood, sumisigaw, at nandudura ang mga tao sa paligid mo. Kahiyaan talaga yung sandata nila. Ang nakakabilib dito ay kung paano ito ginamit ng mga Romano para mag-eksperimento sa kalupitan.
Ayon sa manunulat na si Seneca the Younger, nakasaksi siya ng iba't ibang forma ng pagpako. Minsan ipinapako nila ng nakatiwarik. Yung iba, inuunat ang mga braso ng sobra para mabalisa ang mga kasukasuan. Wait, may nabasa rin ako sa source natin na nung Siege of Jerusalem, ginawa pa itong laro ng mga sundalo, di ba? Totoo yan. Binanggit din yan ni Josephus. Ipinapako nila ang mga biyahag sa kung ano-anong nakakakilabot na posisyon. Bilang isang malupit na biro. Ganon sila kasadista. Nakakakilabot nga, yun yung naging libangan nila. Ngayon, pag-usapan natin yung mismong mekanismo ng kamatayan. Kasi nakaugalian na natin na makita yung pako na nakabaon doon sa palad. Makikita mo yan sa halos lahat ng art. Pero teka, kung babalikan natin ang anatomya, hindi ba imposible yun? Walang sapat na buto ang palad natin para suportahan ang bigat ng isang tao. Isang napakahusay na obserbasyon yan. At pinatutunayan yan ng medical na kasaysayan. Hindi kaya ng palad yung bigat. Mapupunit lang yung balat at babagsak ka. Ang pako ay halos tiyak na ibinaon sa pagitan ng mga buto sa pulso, doon malapit sa radius at ulna, o sa mga carpal bones. At pag ibinaon doon, tatamaan yung nerve, di ba? Oo, direktang tatamaan nito yung median nerve. Isipin mo yung pakiramdam kapag natamaan mo yung funny bone mo sa siko. Pero libo-libong beses na mas masakit at patuloy siyang nag-aapoy. Kung ganoon, bakit hanggang ngayon sa mga painting at ribulto, sa palad pa rin natin nakikita? Bakit hindi sa pulso? Dalawang rason siguro yan. Una, para hindi sumalungat sa inaasahan ng mga tao at maiwasan yung kalituhan sa sining. Pangalawa, sa orihinal na tekstong Griego ng Biblia, ang salitang ginamit para sa kamay ay care. At ang salitang ito ay hindi lang palad, sakop din nito ang pulso at bahagi ng braso. Kaya tama pa ring sabihin na ipinako ang kanyang mga kamay. Makes sense. Pero ang pinakanakakagulat dito para sa akin ay kung paano talaga namamatay ang biktima. Hindi pala dahil sa pako o sa pagkawala ng dugo. Ang sanhi ng kamatayan ay asphyxiation, yung hirap sa paghinga. Tama. Pag-usapan natin yung physics at biology niyan. Kapag nakabitin ka, ang bigat mo hinihila pababa. Nakaunat yung mga braso mo. Dahil dyan, nagkakaroon ng hyper-expansion sa mga baga mo. Yung diaphragm mo, nakalock sa posisyong nakalanghap ka ng hangin. Ibig sabihin, madali ang huminga papasok, pero halos imposibleng maglabas ng hininga. Kumbaga, isipin mong humihinga ka gamit ang isang manipis na straw. Tapos, may makadaganan na mabigat ng bato sa dibdib mo. Gusto mong ilabas yung hangin, pero hindi mo magawa. Exactly. Kaya, para makahinga ka palabas, kailangan mong itulak yung sarili mo pataas gamit ang mga paang nakapako. Bawat paghinga, ikikiskis mo yung sugatan mong likod sa magaspang na krus. Tapos, tutukod ka sa mga pako sa paa at pulso mo. Bawat paghinga, isang desisyong harapin ang matinding sakit. At dyan, mas nagiging sadista ang mga Romano. Gusto nilang pahabain yung pagdurusa mo. Inimbento nila yung tinatawag na sidile. Isa itong maliit na upuan o tulos ng kahoy sa gitna ng krus. Pwede kang sumandal ng bahagya doon para makahinga ka. Parang pampaginhawa sana pero hindi. Hindi talaga. Ginawa iyon para hindi ka agad mamatay sa asphyxiation. Pwede kang tumagal ng ilang araw sa krus dahil dyan. Mamamatay ka unti-unti sa uhaw, gutom at sakit. At pag gusto na nilang tapusin, doon nila binabali yung mga binti mo para hindi ka na makatulak pataas. Ang nakakakilabot dito sa mga medical na detalye na ito, yung pagkaubos ng hininga, yung matinding uhaw, yung mga buto na lumalabas. May isang teksto sa notes natin na eksaktong inilarawan ito. Ang problema, isinulat ito 1,000 taon bago pa man naimbento yung crucifixion. Dito tayo pupunta sa isa sa pinakanakakamanghang bahagi ng usapan natin, ang mga propesya ni Haring David sa Psalm 22. Isinulat ito around 1000 BC. Sa panahong iyon, ang parusa ng mga Hudyo ay pagbato o stoning. Wala pang crucifixion noon sa bokabularyo ng mundo. Paano madidescribe ni David ang isang eksena na hindi pa niya nakita sa buong buhay niya? Kung iko-connecta natin ito sa mas malaking larawan, ipinapaliwanag ng source natin na si David
ay sumusulat sa ilalim ng inspirasyon ng Espiritu Santo. Malamang, siya mismo hindi niya naiintindihan ng buo yung isinusulat niya, pero inilalarawan niya ang eksaktong pisikal na mangyayari sa Mesiyas. Himayin natin itong Psalm 22 kasi ang weird talaga kung gaano siya ka-accurate. Sa verses 6 hanggang 7, sinasabi na ang tao ay kinukot siya ng mga nanonood. Nangyari yan kay Jesus. Tapos pakinggan mo itong verse 14, ako'y nabuhos na parang tubig at ang lahat ng aking mga buto ay nangagkahiwalay. Yan mismo yung epekto ng gravity, yung hinihila yung mga kasukasukan mo hanggang sa mag-dislocate. Tapos sa verse 15, inilarawan yung sukdulang uhaw. Ang aking kalakasan ay natuyong parang bibingga at ang aking dila ay dumidikit sa aking nangangangala. Yan yung severe dehydration pagkatapos mong mawalan ng maraming dugo. Tapos, ito yung pinakadirekta. Sa verse 16, binutasan nila ang aking mga kamay at ang aking mga paa. 1,000 taon bago pa naimbento yung parusang pako. Tapos sa verse 17, mabibilang ko ang lahat ng aking mga buto. Kasi pag nakabitin ka, banat na banat yung balat mo at lumalabas yung ribcage mo sa pagpuwersang huminga. Idagdag mo pa yung verse 18. Hinati-hati nila ang aking mga damit sa gitna nila at ang aking kasuutan ay kanilang pinagsapalaran. Nagsusugal sila para sa damit niya hanggang pinapatay siyang nakahubad. Eksaktong policy ng mga Romano, imposibleng tsamba lang ito 1,000 taong preparasyon. Ngayon, dadalhin tayo nito sa mismong araw ng crucifixion ayon kay Lucas. Paano hinarap ni Jesus itong napakasakit na parusa? Sa kwento ni Lucas, napakahina na ni Jesus kaya si Simon ng Cirene ang bumuhat ng krus. Pagdating sa lugar, inalok si Jesus ng inuming alak na may halong pabango o myrrh. At ito yung painkiller noong panahon na iyon, di ba? Pero tumanggi si Jesus. Bakit mo tatanggihan ang nag-iisang bagay na magpapababa sa nararamdaman mong impyerno? Kasi kailangan niyang harapin ang kabuuan ng sakripisyo ng may buong kamalayan. Hindi siya pwedeng mamanhid. Ang layunin niya ay akuin ang buong bigat ng parusa para sa kasalanan. Wala siyang anesthesia. Dito mo makikita yung katataganan ng desisyon niya. Ini mo siya kasama ng 2 kriminal. Tapos, naglagay pa sila ng karatula, ito ay si Jesus, hari ng mga Judyo. Isipin mo yung tindi ng psychological warfare doon. Pinagtatawanan siya at hinahamon na kung ikaw ang anak ng Diyos, bakit hindi mo iligtas ang sarili mo? At dito natin makikita yung kontraste. Sa panlabas, mukhang talo si Jesus. Pisikal na wasak, nakahubad. Pero sa panloob na kalagayan, ano ang reaksyon niya habang hirap na hirap siyang huminga? Ayon sa Lucas 23:34, sinabi niya, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Isipin mo yan bilang ordinaryong tao. Kapag tayo ay pinapahiya, lalo na kung inosente tayo, ang unang reaksyon natin ay magalit. Gusto nating maghigante. Pero siya, habang itinutulak niya yung pako pataas para lang makahinga, ang lumalabas sa bibig niya ay pagpapatawad para sa mismong mga taong pumapatay sa kanya. Kaya, ano ba talaga ang ibig sabihin nito sa mas malaking larawan? Ayon sa theological na tala na sinusuri natin, inihahambing si Jesus sa kordero ng Paskwa o yung Passover Lamb. Sa 1 Corinto 5.7, ipinapaliwanag ito ni Apostol Pablo. Sa lumang tipan, yung dugo ng inosenteng tupa ang nagligtas sa mga tao. Dito, si Jesus ang inosenteng iyon. Hindi siya namatay dahil sa sarili niyang kasalanan, kundi bilang kapalit para iligtas ang iba. Siya ay nagbigay ng kanyang buhay, hindi ito kinuha sa kanya. Kahit nasa cross siya, hawak niya ang kontrol. At pinatunayan iyan ng mga kababalaghang nangyari. Mula tanghali hanggang 3:00 ng hapon, binalot ng kadiliman ang buong lupain. Tapos may nangyari sa loob ng templo, di ba? Oo, yung makapal na kurtina ng templo na naghihiwalay sa presensya ng Diyos at sa mga tao, napunit ito sa dalawa at ang detalye doon, napunit ito mula itaas pababa. Kung tao ang pupunit niyan, mula sa ibaba pataas yan
Kaya dahil mula itaas pababa, ang mensahe ay malinaw, ang Diyos ang gumawa nito. Tinanggal na niya yung harang. Malaya na tayong lumapit sa Kanya. Dahil sa sakripisyo sa krus. Isang napakagandang pagbubuod, pinag-ugnay-ugnay ng siyensya, kasaysayan at ng mga propesiya ang isang pangyayaring bumago sa lahat ng pananaw natin. Kaya habang tinatapos natin ang usapang ito, sana sa susunod na makita ka ng krus, mapakwintas man yan o palamuti, wag mo lang itong daanan ng tingin. Alalahanin mo yung totoong bigat nito, yung brutal na siyensya ng asphyxiation, yung mga propesiyang isinulat 1,000 taon bago pa man ito na imbento. At yung nakakagulat na kapayapaan ng isang inosenteng tao na nagpatawad sa gitna ng pinakamasaklap na parusa. Tama, ang krus ang naging tulay. Pero may isa pa akong gustong idagdag mula sa notes natin tungkol sa Genesis doon sa pangako na dudurugin ang ulo ni Satanas. Oo. At ito yung mismong kaisipang gusto kong iwan sa iyo ngayon. Isipin mo ito, ang crucifixion ay inimbento ng mga Romano bilang pinakasidhing simbolo ng kahiyaan at pagkatalo. Ang mamatay kang nakahubad at walang kalaban-laban, ngunit yung mismong instrumento ng sukdulang kahiyaang ito ang naging dahilan para makamit ang pinakamalaking tagumpay na nagpapabago sa kasaysayan ng sangkatauhan. Paano nangyari na ang pinakamadilim na bahagi ng kasaysayan ang naging pinakamaliwanag na simbolo ng pag-asa? Iyan ang isang bagay na magandang pag-isipan. Maraming salamat sa pagsama mo sa amin sa malalim na pagsusuring ito. Hanggang sa susunod.